Hello! Good day everyone! Ang pag-uusapan po natin ngayon ay tungkol sa pabalik-balik na tanong ng mga low-carb practitioners na bigla na lang daw sumakit ang kanilang tiyan. Bigla na lang nagkaroon ng palpitation, muscle cramps, headache, rashes, nasusuka daw sila, nahihilo, flu, tumaas yung blood pressure, tumaas ang uric acid, at tumaas din daw ang blood sugar, stomach pain, back pain, at kung ano-ano pang mga discomfort. Una pong alamin natin ay dapat babalikan po natin kung ano ang mga kinain natin kahapon, kaninang umaga, kaninang tanghali, dahil most probably meron po kayong kinain na out sa low carb. Kahit sasabihin pa ng nakararami na wala naman akong kinain na out sa low carb, kumain lang naman ako ng nakasanayan ko na eggs, seafoods, and meat. Pero bakit sumakit ang tiyan ko? Oo, kumain nga kayo ng eggs, seafoods, and meat. Pero ano po ang nakahalo doon sa mga binanggit niyong pagkain? Lahat po ba ng mga yon ay pasok sa low carb? Malamang meron po yon mga ingredients kagaya ng ketchup, tomato sauce, toyo, gumamit ng mga inflammatory cooking oil kagaya ng vegetable oil, canola oil, at marami pang iba. At kung kumain man kayo ng eggs, seafoods, and meat, wala po ba itong kasabay na mga out sa low carb like mga beverages na high in carbohydrates or sugary foods? Most probably po meron. Dahil based on my experience at sa dinami-dami na ng aking nakausap, hindi po magkakaroon ng mga discomfort, ng mga body aches and pains kung wala talagang nakain na out sa low carb or walang nainom na out sa low carb. Sa totoo lang, makakalimot po tayo kung minsan kung ano po ang ating kinain o ininom, pero ang side effect po ay hindi nakakalimot magparamdam sa atin. Ang ating katawan na sanay na po sa low carb ay mabilis mag-react kung may na-sense po ang ating katawan na high in carbohydrates or sugary foods and beverages. Mas okay na po yan na in just a matter of few hours or one day, nagre-react po ang ating katawan. Nagre-remind lang po yan na ang pagkain na kinain natin ng mga nakaraang oras o araw ay poison sa ating katawan. Mas maigi na po ito kaysa naka-high carb po tayo na kahit ilang taon na nating kinakain ang mga pagkain at ang mga sugary beverages pero wala pa rin tayong side effect na nakikita o nararamdaman. Pero magugulat na lang tayo after 5 years, 10 years, 15 years, 20 years, ma-diagnose tayo bigla ng mga chronic or metabolic diseases na mas delikado po at mas mahirap po itong gamutin. Kagaya ng diabetes, kidney disease, obesity, liver disease, thyroid problem, cancer, tumor, at kung ano-ano pa. Ngayon, ano ang dapat nating gagawin kung tayo ay naka-experience ng mga side effects pagkatapos kumain ng mga high in carbohydrates or sugary foods and beverages? Inom lang po tayo ng electrolytes. Practice clean low carb. At wala po tayong magagawa kundi palilipasin lang po ito hanggang sa ito ay mag-subside. If symptoms persists, consult your low carb doctor para po hindi natin ma-experience ang mga discomfort and side effects while doing low carb way of eating. Ay dapat iiwasan po natin ang mga out sa low carb. Ano ang mga yon?
ang mga high in carbohydrates, grains, root crops, almost all nuts, soft drinks, juices, almost all fruits, bread, legumes, milk, processed foods, inflammatory oils. Ano nga pala ang mga pasok lang sa low carb na mga cooking oil? Yun ay ang mga coconut oil, olive oil, avocado oil, ghee, lard, tallow, butter. Ang mga hindi po nabanggit na mga cooking oils are inflammatory. Dapat focus lang po tayo sa mga nutrient-dense foods, meat, seafoods, and eggs. That's all for now. If you love this video, please like and share and follow me for more low carb recipes and health tips. Stay low carb, happy, healthy, and fit everyone.